gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Madayaw mga katauhan sa Davao Region og welcome sa atong School on the Air on Coconut Production and Processing Episode 4. Maayong udto mga kaagri sa lubi. Labi na gyud no ang atong 1,000 ka estudyante no nga coconut farmers gikan sa probinsya sa Davao del Norte ug Davao de Oro nga naminaw karon sa 101.9 ug 89.5 FM favorite music sa Davao del Norte o Gradyo de Oro 91.7 DXDO FM. Ug sa mga naglantaw karon no sa atong Facebook Live sa ATI Davao Region, anian na pod kita sa atong tulumanong Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing Season 4. Ako po ang inyong Kaagri Lucille. Kaning programaha gihatod kanato sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Davao Region, kauban ang Philippine Coconut Authority Region 11 ug suporta sa Provincial Government of Davao del Norte ug Davao de Oro. Apan igo pa nato sugdan no ang atong programa ato asang timbayaon ang atong mga tigpaminaw nga nagtan-aw karon sa ato ang Facebook Live. Ayan. Daghan na ba? Pila na bang ato ang live viewers? Nakapa attendance na ba ang ato ang mga ayan. Yan. So, ako alang pong i-greet, no? Good noon, ma'am, watching Women's Sunrise MPC, Santo Niño, New Corelia, Davao del Norte. Ayan, nagpag-greet si Ma'am Loida Chicote Hapay. Ayan. Anyaan po si Ma'am Patricia Habines, gikan sa Santo Niño, New Corelia again. Yan, ubay-ubay ang atong mga viewers gikan sa New Corelia. Ayan. Good afternoon po, Ma'am Juvelin Ake from Mako, Davao de Oro. Yan. And maayong udto
Maayong udto pod ma'am. Nag-greet si Ma'am Arlene Cobero, no? Ayan, so later on, ato apang ipang-greet, no, ang atong mga live viewers kung naapatay panahon unya. Ayan. Sige. So mga ka-agree, ang ato ang episode code, naanatay na present na episode code for today. Makita nato sa ato ang comment section, no? Palihog lang ko ninyo og tan-aw para makapa-register na gyud mo karong adlaw nga kamo naminaw para sa ato ang lesson 5 and 6, no? So ayan mga ka-agree, ayaw pud mo og kalimot ha, og like, og heart, og react, no, or share niini nga episode sa atong masaganang kokobuhayan gawing negosyo ang pagniniyugan. Mga ka-agree, last week, no, adlawng Lunes, nakauban nato si Miss Ruby Jane Benteroso, ang atong Information Officer 2, and SOA Project Officer nga midiscuss sa atong Lesson 1. Di nahibaluan nato unsa man kini naglangkob sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ug katupong adlawng Martes, nakauban nato si Mr. Jacinto Amora, ang ato ang agriculturist 2 gikan sa PCA Region 11. No, nagdiscuss siya atong Lesson 2 katong bahin sa coconut physiology, morphology, and growth stages, ug ang Lesson 3, ang farm planning and production site mapping. Ug katong Webes mga ka-agree, nakauban nato si Mr. Willie Mercolio, ang Science Research Specialist 2 gikan sa PCA Region 11, aron hisgutan ang kabahin sa pagtultol o pagpili sa mga materyales nga itanom. Lakip na gyud katong tissue culture para sa ato ang Lesson 4. Ug karong adlaw mga ka-agree, anaa nata sa atong Lesson 5 and 6, diin atong hisgutan ang mahitungod na pod sa farm establishment and farm maintenance. Atay duha ka mga eksperto, no, nga mugiya ka nato niini. Makauban nato si Miss Lane Marie S. Silana, Agriculturist 2, ug Mr. J. Mark Baculad, ang Acting Division Chief 1 gikan sa PCA Region 11 nga mo-discuss, no, sa maong mga lessons. Ayan. O karon una natong makauban, no, si Miss Lane Marie S. Silana, Agriculturist 2, para sa Lesson 5 mahitungod sa farm establishment. Og inighuman unya ni Ma'am Lane Marie S. Silana. Gabi jud complete name gyud diretso, no. Ma'am Lane, mosunod dayon ang Lesson 6 kabahin sa farm maintenance nga ihatag unya ni Mr. J. Mark Baculad. Ug karon ato usang kumustahon si Ma'am Lane. Ma'am, maayong morning. Kumusta po ang pag-anhi, pagbiyahe from Tagum? Tama Yes, ba? po, From ma'am. Tagum going here sa Panabo City. Hi, maayong udtog sa atong mga viewers. Maayong Yes. udto po. Ayan, kumusta ang pagbiyahe, ma'am? Kira. Nakapaniud to ra po. Yes, maayo pa nakapaniud to, ma'am, no? Kay ting paniud to gyud kayo ang ato ang oras sa School on the Air. Ayan, so sa mga higala sa wala na'y paglangan pa, ako anang ihatag ang panahon sa ato ang resource person. And after ni ma'am, maghatag dayon ta og question and answer right after sa lesson ni ma'am. Mo proceed sa ato ang next nga lesson. So mga ka-agree, please feel free nga i-comment ang inyong mga pangutana kung naa may mga queries, no. Kung nagisulti si ma'am nga gusto pa ninyo palawman, please do comment dayon aron ma-entertain nato na unya nga pangutana. So ayan mga higala, sa wala na'y paglangan pa, ako ang yung ihatag ang panahon kay Ma'am Lane Marie S. Silana sa ato ang unang resource person nga mo discuss kabahin sa farm establishment. A virtual clap po para sa ato ang resource person for lesson 5. Okay, sa makausap pa, maayong udto kanatong tanan sa atong mga tigpaminaw diha sa mga radyo, maayong udto. Apil na po atong mga viewers dinhi sa atong Facebook Live, maayong pagpaniudto labi na jud sa ato ang 1,000 ka mga estudyante gikan sa probinsya sa Davao de Oro ug Davao del Norte. Maayong udto ug maayong pagpaniudto diha sa inyo. Ingon pa sa taga ATI, ready na, ready na? Aha. So pasabot ana, iandam na nato atong mga ballpen ug notebook kay karon lesson 5 na ta. Out of 30 lessons sa subhapit tulo ka bulan nga giandam sa taga ATI para mas mapalambo pa ang ato ang kalubihan ug mamahimo pang mas mabungahon ang ato ang mga kalubihan. So karong udtuha, take note. Lesson 5 na ta out of 30 lessons, no, nga giandam sa taga
ATI. Karong utuha ang ato ang tupiko magahisgot bahin sa coconut farm establishment. So ito mga niaging simana nahisgot pud mo about sa physiology and morphology sa coconut na kung diin na-discuss pud ang mga nagkalain-laing parte sa coconut gikan sa dahon padong sa iyahang punuan. O previously na mention na ang coconut daw is a tree of life. So maghatag kini og pagkaon, fuel og syempre ang pinakaunang tumungan nung nagtanom kita og lubi makahatag og dugang income para sa atoan na mga coconut farmers. So ang ato ang outline sa ato ang So, na-mention ganina, no? Coconut is a tree of life. So, mauning importante jud kaayo na sakto ang pagtanom ug pag-atiman sa inyong mga lubi because ginaingon na when you plant now, you are not just planting for yourself but you are planting for generation. So, it's a long-term investment. Sa inyong nabasa diha, a coconut lives a 60 to 80 years. It's a long-term investment. Gani kana inyuhang mga ginakuprasan karon siguro na ay uban, na ay pipila nga ang kanang mga lubi diha gitanom pa sa inyuhang mga ginikanan or sa inyuhang mga lolo. Same goes pod sa karon kung mananom ta karon, we are not just planting for ourselves but syempre pwede pa pod mapakinabangan sa atong mga anak o mga apo puhon-puhon. So unang topiko diha is site selection. Choose well-drained soils, avoid waterlogged areas. Basta dili lang jud waterlog, mamunga jud ang atoang mga kalubihan. Dili lang pud ta magpataka og tanom sa atong lubi, dili porket hina or dili kaayo kusog ang atoang crops nga natanom sa atong area, mo balhin dayon ta sa coconut kay medyo taas-taas man ato ang coconut karon kundili sutaon sa pud nato ang atong area kung suitable ba nga tanuman sa ato ang lubi no kay na-mention to mga previous nga topic nga ang ato ang coconut is sun loving crops tapos dapat dili jud waterlog ang ato ang areas. Dapat i-consider jud nato ang area kung magtanom ta og lubi. Human nga nakapili ta sa atong area, i-prepare na pod nato ang ato ang yuta na tanuman sa ato ang area. Clear the area, all debris and thick vegetation, mga file trees, stumps, piled weeds, shrubs and other obstruction. Collect in heaps. So clear no, ang hilo na area is a good start sa atong coconut farming. Kaya kung hugaw manggod, halimbawa, kanang mga nangatumba na kahoy or kanang mga nagsugod naglata-lata, mamahimo manggod na siyang pwede breeding site sa mga dangan nga pwede mo atake sa atong lubi. Sama sa bakukang or ginatawag nato nga rhinoceros beetle. For areas covered with kugon, prepare the land using plow or tractor or apply herbicide. Pat yun sa adjud nato ang kugon bago nato tanuman og lubi basin maningod nga atong kugon lang ang nag-green pero atong lubi kay nag-yellow. So best to cultivate the soil thoroughly. On sloping land, to minimize erosion, plant cover crops before planting or construct terraces following contour lines. So importante pod kaayo or kung naamoy kuan nga makabutang ta og cover crops kay sa giingon pa ang kaning cover crops daw mura daw ni siya og green carpet ilalom sa atong kalubayan. They hold the soil in place ug ma-minimize pod ato ang cost sa weeding kay syempre dili na pod kaayo daghan ang mutubo na mga sagbot kung naa kitay cover crops. Halimbawa sa mga cover crops is kanang mani-mani na to or kanang ginatawag nila na Arachis pintoy. Then, do not plant in waterlogged areas. Coconut palms exhibit yellowing, stunted growth, and have poor yield. So, kanang naas sa mga tubigan or waterlogged na areas,
yes, mutubo gihapon atong lubi, pero atong goal man good nga nung mananom ta og lubi, syempre dapat mamunga jud atong lubi. So ihatag pud ni nato sa atong lubi ang ideal or ang gusto sa atong lubi para makahatag pud siya og saktong bunga sa atoa. So naay duha ka pamaagi sa pagtanom og cover crops, no? If intended lang pod kay na may uban, if intercropping is not intended, na may uban nga gusto dili man jud talagsaon lang jud kaayo ang mutanom og lubi nga lubi lang alone, kundi naay jud nay tanom ilalom pa sa ato ang kalubihan. So naatay duha ka pamaagi, pwede siya broadcast, pwede pod siya i-sow seeds in furrows. So sa layouting, daghan tag planting system na pwede apply sa pagpananom og lubi, pero ang ato ang gi-example diri is ang triangular planting method. Later on, masabtan nato manong mas ginaingganyo namo na triangular ang planting sa pagtanom og lubi. The layout has a direct relationship to the sunlight. So sa giingon naman good, ato ang coconut daw is a sun-loving crops. The palms have to be arranged and oriented to take full sunshine hours if possible. Palms are set at fixed equal distance at the corners of a equilateral triangle. So dili lang pud ta pataka og tanom sa atong mga lubi, mas maayo jud kung naka-layout ang atong lubi labi na sa mga open area. And always remember, ang ato ang lubi is a sun-loving crops. Sa ato ang triangular, compared sa square na method, ang triangular accommodates about 15% more palms compared to square method per unit area. Kung halimbawa 10 by 10 ang planting distance, so 10 by 10 sa 1 hectare na atay 100 coconut palms na pwede nato matanom sa square method, whereas sa triangular kay giingon 15% more palms, so 100 sa triangular is 115 coconuts ato ang pwede matanom. Pero depende gihapon na sa kung unsa ang inyuhang plano sa inyuhang farm. Kay sa giingon na pwede man ta magtanom ilalom sa ato ang kalibuhan, lalo na karon nga naatay sa FIDP. So naatay sa FIDP, pwede man makatabang pod si DA under sa HBCDP para sa mga tanom ilalom sa ato ang kalubihan, or pwede pod nato na siya tugbayan og mga hayop diha na apod kauban nato sa FIDP ato ang implementing agency si BAI or si NDA. So kabalo jud na halos ang mga SFO member nato, kasagaran man siguro sa ato ang mga viewers, mga estudyante karon, no, kay mga SFO member jud diha sa nagkalain-lain na mga munisipyo. So pwede pud ta magpatabang kung magisgot tag layouting, pwede ta magpatabang sa ato ang mga agriculturist assigned diha sa inyong munisipyo, na among mga kauban diha. Kada munisipyo na ami mga agriculturist assign nga pwede makatabang sa inyo ha sa pag-layout sa inyong farm para mahimong mas mabungahon pa jud ang inyong mga gusto tanom nga lubi. Dapat so mao ni siya ato ang final failed layout, mao ni siya ang dagway kung mag-layout ta og triangular method. So mao ni siya ang ato ang dagway sa inyuhang farm, mao nang ginaingon nila na triangular, bisag asa daw siya pwede siya makita, no, pwede pa ta mo tanom dira og kakao, kapi, saging, pwede pud ta magtugway og mga hayop diha, no. So mao ni siya distance between rows and number of farms in relation to planting geometry. So tung giingon nako gaina, gi-example nako ganina nga kung inyuhang plano itanom sa inyuhang lubi is 10 by 10 or 9 by 9, dinapakita diha sa screen siguro karon ka kung 100 sa square, sa triangular 115, kung 9 by 9 pud ang inyuhang planting distance 123 sa square, then 143 pud sa triangular
method. Kabalo jud na ato ang mga SFO diha na 100 kung sa una ang amo ang ginabayran na aming mga planting, na aming mga distribution sa mga coconut seedlings, ang amo ang allocation lang jud is 100 per hectare. Pero sa pagkakaroon, 143 per hectare na ang ato ang allocation. Pwede makuha per hectare o kung dito pod mo naka-appeal sa among mga programa na mga incentivize, pwede pod mo mabayaran og 143 per hectare. So, naka-layout na atong farm. So, karon na pod ang atong pagbangag sa ato ang lubi. Yes, bangagan jud nato na ato ang lubi. Kung sa una, siguro naanda nato na pag human sa ato ang layouting, siguro isa ka pala lang, igo lang makasandig ang ato ang mga lubi. So karon kay naka-attend man ta sa School on Air ug naka-attend pud mo sa mga nagkalain-lain nga mga training nga ginakandak sa ATI ug sa Philippine Coconut Authority diha sa inyuhang mga munisipyo. So hinay-hinay nato tong bag-uhon tong atong mga naandan nga pamaagi. Siguro daghan tug bunga ang inyuhang style sa pagpananom sa una, mas padaghanon pa jud nato ang bunga karon kung sundo nato ning mga recommended no na nga pagtanom sa inyuhang lubi. So magbangag ta og 50 by 50 by 50 cm. Kung sakto ang kadak-on, kalalumon, mas stable ang inyuhang lubi, mas paspas makaspread ang mga ugat sa lubi, kay humok man ang yuta, mas paspas pod na mong tubo ang inyuhang lubi. Kay gikan sa nursery, di pull out nato na siya dito, ibalhin na siya nato kung asa nato itanom. Stress ato ang lubi, so tagaan nato siya og suitable sa iyaha para mas paspas siya na maka-recover. Dili man siya ingon nga sukat na sukat jud, kay dili man jud na siguro nato dalaon ang sukdanan, pero magbuhat tag sukdanan na 50 by 50 by centimeter. Dili man sukat na sukat, pero at least duol-duol sa recommended o layo-layo na po sa katong naandan nato sa una na pamaagi sa pagtanom sa lubi. Kay ginaingon na ganina sa sugod pa lang, you are not planting for yourself, you are planting for generation. So you are planting a legacy sa coconut, no? Kay dili lang man ni para sa inyo ha, kundi maabtan pa pud ni sa inyuhang mga anak ug mga apo puhon. Then giingon po diri, topsoil should be separated from the subsoil. So mauna ni siya ang dagway sa pagbangag sa inyuhang lubi. So tagatuhod sa average size siguro na tao, no? Dili lang pud siguro tagatuhod sa atong mga 2 years old na bata, kundi dili tagatuhod jud sa average size na tao. Dili man siya, sa giingon ako gaina, dili man sukat na 50 cm jud, pero at least duol-duol. Medyo trabahoso ni siya kung maka-appeal mo sa ato ang mga project, mao na jud ni ang amo ang gina-recommended nga pamaagi sa pagtanom og lubi. Kung sa maka-appeal mo sa project ni PCA ron, makakuha mo og similya kay PCA. So recommended pod nga mag-fertilize before planting. So sa mga coastal area na ay 150 grams na ammonium sulfate o 100 grams na potassium chloride. Sa inland area, sa layo-layo o dagat na mga areas, 150 grams na ammonium sulfate o 200 grams na potassium chloride. So sa mga nakabenepisyo or sa mga makadawat og similya diha gikan sa Philippine Coconut Authority karong 2026, so tanan ninyong similya naa nanay appeal na basal application. Nana na siya abono para basal. So mao ni siya sa sugod jud, return topsoil first followed by fertilizer. Mix soil and fertilizer, then last ang subsoil. Should be done at the start of rainy season.
7-month-old and above seedlings, open leaves, protruding roots should be pruned before transplanting. So dili ta mahadlok na muputol sa mga ugat gikan sa nursery kay mabuhi gihapon na ang inyuhang lubi pag ibalhin na ninyo sa inyuhang mga farm na kung diin dito na ninyo padakuon ang inyuhang lubi ug dito na siya munga. Plants should be taken from the nursery very early in the morning. So sayo jud sa buntag nato kuhaon nga wala pay init or late in the afternoon kay kung init naman good makita nato nga murag paspas malaw sang ato ang mga lubi gikan sa nursery. Seedlings which are not immediately planted should be placed under the shade, watered, and protected from damage. So kung gikan sa nursery dili dayon matanom ang inyuhang lubi, dapat ibutang kini sa masilungan or silong nga area. Tapos bisbisan kini og syempre dapat layo sa mga pwede maka-damage sa iyaha. Sa katong mga hayop na pwede mukaon sa iyaha. Sa pagtanom og lubi, timing is everything. Dili kay imong time ang agdon maski pa og grabe ka init. So giingon ganina na dapat sa pagsugod onset of rainy season mauna siya ang ideal na pagtanom sa lubi kay nagbangag na ta 50 gituman na nato nagbangag ta 50 by 50 cm. Tapos onset of rainy season, so sa kadak-on pa lang jud sa ato ang bangag humok na paspas makaspread ang ugat sa ato ang lubi, paspas pod na makarecover ang ato ang similya gikan sa stress kung gikuha kini sa medyo layo-layo pod na nursery. Seedlings should be planted at the center of the planting hole in such a way that the top of the seed nuts is very lightly covered with soil. So dapat sa tunga jud siya itanom ang ato ang lubi tapos lightly covered with soil. Nuts should be 4 to 5 cm below the ground level. Deep planting might suffocate the bud, while shallow planting might cause the material to bend, sway, or lean during heavy rains and windy season. So kung mabaw lang pud kaayo ang ato ang pagtanom or kung lalom pud kaayo ang bangag siguro nato ang pagtanom nato dili pud maayo sa ato ang lubi basta dili jud matabunan ang katong udlot sa ato ang lubi kay kung kana man gud maunay heart sa ato ang lubi so pag kana matabunan nato mamatay jud ang inyuhang lubi dili pud mabaw kaayo kay basin muulan or kusog ang hangin basin mobalhin sa pikas area. A slight depression must be provided to trap rainwater towards the base of the ground. So human nabalik na nato ang mga yuta, nagbasal ta, nauna nato ang topsoil. So atuan nang i-press ang katong gitan ang sa ato ang palibot sa atong lubi tamak-tamakan nato na siya dira pero medyo makompress ang soil around sa ato ang coconut nga gitanom. So care of young palms, 3 to 4 years are the most critical period for the growing palms. Protect from stray animals. So kanidyong mga gagmay pa na mga lubi bagong tinanom siguro mao jud ni tamis siguro kaayo kay mo man jud ni sagad atakihon sa ato ang mga hayop diha sa ato ang kaumahan. Check drainage. Water should not stagnate in seedlings holes continuously for long periods. So dapat dili na siya matubigan diha kay sa sugod pa lang sa ato ang presentation gaina giingon jud nga dapat ang number 1 consideration nato ang pagpili og site dili jud waterlog ang ato ang area. Remove weeds within about 1 to 2 meter radius or palms or apply mulch using dry weeds, cocoa husk,
farm waste and other organic mulches. So kay ilabay nato ng mga gibuntan nato dira, pwede pa na nato mahimong mulching, organic fertilizer para sa mga bag-ong gitanom nato na lubi. Replace dead plants, unhealthy, stunted seedlings. Reserve 15 healthy seedlings per hectare for replacement. So, kung mananom ta og lubi, kung nagtanom ta og 143 in 1 hectare, so mag-reserve jud ta og allowance ana to replace sa katong mamatay nato na mga similya sa lubi, kay dili pod na siya mas maayo kung 100% mabuhi, pero naa joy pipila nga dili maka-recover na mamatay jud siya or atakihon og mga peste or mga hayop nato diha sa atoang ilalom sa atoang kalubihan. And apply fertilizer regularly. So, dili man kada tuig nagahatag og asin si PCA, pero at least kamo sa inyong park ma-applyan jud nato og fertilizer regularly ang atoang mga gitanom na lubi, labi na jud katong mga bag-ong gitanom na lubi. So, kana lang sa ako ang discussion about coconut farm establishment. So, daghan kaayong salamat unta nga naamoy nakuha nga dugang kaalam para mas mahimo pang mas mabungahon o produktibo ang inyong kalubihan diha sa inyong mga area. Ayan, daghan kaayong salamat Miss Lane Marie S. Selana, ang atong agriculturist 2 gikan sa PCA Region 11 no, sa pag-discuss kabahin sa farm establishment. Ayan, time check na mga ka-agri, atong oras karong taknaa 12:33, alas 12:33, tama ba ito? 33 na sa udto karong orasa. O karon naabay mga pangutana gikan sa ato ang live audience, live viewers. Yan, tanaw sa tanong. Okay, so wala na sayod ang ato ang episode code karong adlaw kay EPI 004 aron nga formal gyud ka nga ma check ang imong attendance for today's episode. Ayan, EPI 004 ang ato ang attendance code. I guess walay mga questions so far. Wala pa tayo na-receive ng mga pangutana, no? Pero pwede ra kaayo na ninyo i-comment later on, even sa paghuman sa atong episode, kay willing kayo nga to ang mga resource person na tubagon ang inyong mga pangutana. Ayan. So, daghan kayong salamat once again, Miss Lane Marie S. Selana, no? Maka-agree sa ato ang pagbalik, ihatag na automatic na unya, no? Makita ninyo maglingkod. Ihatag ni Mr. J. Mark Bakulad ang lesson 5 mahitungod sa farm maintenance sa atong mga kalubinan. Mao ka na maka-agree sa atong pagbalik paghuman ani nga mga pipila ka pahinumdum. Ang Tapo Agriculture Cooperative, nagsugod siya sa association. Ang pangalan sa association sa una, Tapua Agri-Based Farmers and Workers Association. Dako siya gikatabang ma'am, ang ETI sa mga ma'am tungkol sila po ang nagganap og mga training sa mga diri. Sa Kuko Pit, dako kay katabang kay magamit nimo siya sa natural nga pamaagi. Nag-start itong Marako sa aming paaralan. Nagiging co-op kami dahil po sa mga bata from 4-H. Ang pinakamahirap sa process ng paggawa ng coconut shell craft is ang paglinis. Kasi it will go like 3 to 4 stages. Sa tulong ng ETI, nakapag-purchase kami ng 7 equipment para doon sa ating handicraft sa coco.
Ang Tapo Agriculture Cooperative, nagsugod siya sa association. Ang pangalan sa association sa una, Tapua Agri-Based Farmers and Workers Association. Dako siya gikatabang ma'am ang iti ay sa mga ma'am tungod kay sila pod ang nagganap og mga training sa mga diri. Sa Kuko Pit, dako kay katabang kay magamit nimo siya sa natural nga pamaagi. Nag-start itong Marako sa aming paaralan. Nagiging co-op kami dahil po sa mga bata from 4H. Ang pinakamahirap sa process ng paggawa ng coconut shell craft is ang paglinis. Kasi it will go like 3 to 4 stages. Sa tulong ng ETI, nakapag-purchase kami ng 7 equipment para doon sa ating handicraft sa kuko. Mayong hapon sa tanan no. Welcome sa ato ang lesson 6. Bago lang nato na nahuman ang lesson 5 nga gihatag ni Ma'am Lane. Karon dire na punta sa lesson 6 nga diin atong hisgutan ang farm maintenance. Before that, ako ang i-greet ang tanang mga listener nato sa ato ang mga coconut farmer karon nga naminaw sa ilahang mga radyo o i-shout out nako ang mga nagtan-aw karon sa ato ang Facebook Live. Sugdan nako karon ang pag-discuss sa farm maintenance. Ang farm maintenance nato gilangkuban nato og tulo ka topiko nga subtopiko ang nutrient management, soil moisture and water management ug weed management. Farm management or farm maintenance, mao na siya ang organizing and carrying out farming related decisions such as those regarding crops, livestock, aquaculture, forestry, etc. para ma-maximize ang ato ang profits. Allocating po siya sa resources, devising strategy and planning activities. It uses the resources at hand for lucrative, sustainable, and productive farming. Ang farm maintenance pod kay kuan na siya science and art pod of optimizing the usage of resources in the farm of farm households and of achieving the optimal functioning of these systems. Kini pod siya is a branch of agriculture economic that deals that economics of farm units, organizing of lands, capital for farms production, operations to achieve all these forms of new objective of farm management. Essential for farm owners to maximize ang ato ang annual return of investment and long-term capital appreciation. Any farmland should increase in value and produce annual income to landowners. But with progressive farm management, landowner kay maka-expect yun siya high profitability. Professional discipline which relates to the description, construction, analysis, and evaluation of farm system. Kung dili na nato ma-manage ang ato ang coconut palms, pare pasagdan lang nato diha, samot na kanang ginatugwayan og mga baka, katong mga nagtan-aw sa Facebook Live, makita ninyo sa left side sa inyong monitor, makita nato nga tanawan nagilo ang lubi, kanang basta yung anak na kanang murag paingon na siya mamatay, wala nay bunga kay susceptible naman siya sa pest and disease kay wala naman ato natiman. Pag well managed ang ato ang coconut palms, sigurado taas gid ang ato ang abot nya, tolerant pud siya sa ato ang mga peste o mga sakit. Number 1, ang fertilization essential yun siya sa pag-maintain sa ato ang mga kalubinhan para ma-provide nato ang sakto nga nutrihina nga kinahanglan sa lubi. Nganong kinahanglan nato i-fertilize mo, akong giingon gay na ensure continuous supply of macro and micronutrients
one of the effective and convenient method of increasing coconut productivity. Ang mga kind of fertilizer, mineral fertilizer, material either natural or manufactured containing nutrient essential for the normal growth and development of plants. O kinipod, organic soil amendments come from something that was alive. Organic fertilizer, compost, soil conditioner, microbial inoculant, and organic plant supplement. Mao ni ang sample sa ato ang mineral fertilizer for coconut na atay 2100 o 0060. Ang 2100 source of nitrogen plays an important role in photosynthesis and greenness of leaves. Ang ato ang potassium chloride mao pud siya ang naghatag chlorine na significantly more voluminous leaf crowns, earlier start to bearing, and high nut yield. Naputay katong ginahatag sa PCA yearly ang kining common salt or kining ato ang rock salt. Naghatag po ning ato ang salt o kanang sodium chloride nga makakuan po siya, pare-pareha ra sila o kanang effect aning potassium chloride. Pag kining chlorine ma-absorb sa lubi, sigurado mo baga, mudaghan ang mantika sa lubi kay mao man ni siya ang kuan, ang chlorine content ani nga mga abono mao ang makapabiga o makapahatag og daghang mantika sa ato ang lubi. Unsaon pag-apply og kanusa? Sa mga flat areas, mag-ringweed ta about 1.5 to 2 meters. Unsa man na kalayo, kuan lang na isa og tunga katikang or hangtod duha katikang gikan sa punuan sa lubi. Diha ang ato ang pag-apply sa abono. Makita nato sa mga live viewers, makita nato ang sample picture. Pwede nato siya i-fork in katong ato ang kabkaban ang kilid unya oman i-abono nato ang ato ang abono unya pwede po nato i-broadcast isabot, pero make sure nga ang kuan palibot sa lubi limpyo gyud siya. Naatay duha ka distinct wet and dry season. Those with irregular rainfall distribution and with sandy soil apply fertilizer every 6 months in split application. Pero sa amua sa katong gipanghatag namo nga asin is ginakuan namo, gina-recommend namo is yearly 2 kilos per pump per year. Mao na siya ang amo ang gina-recommend para pod sa pakanang libor nga para dili po kay ta laborious, pero katong pabor sa ilaha nga kaduha sa isa ka tuig mag-abono og asin is kuan lang 1 kilo per 6 months. Mao na siya. Areas with uniform rainfall distribution 1.5 to 3 dry months, apply fertilizer and split during the first year and once annually thereafter. Sa mga hili, mag-ringweed gihapon ta around the base of the palm, nya make 8 to 10 equidistant holes. Sa ubang farmer nga ako ang naistorya, kasagaran upat ra gyud na ka hole ang ilahang ginahimo kay hasulan na sila. Pero sa kung ako ang makaistorya nila, ako agi silang giingnan nga at least 8 holes ang ginahimo niya. Dili man kinahanglan nga kanang dagko og kanang lalom ang bangag. Pwede ra man na isa ka bugkal sa ato ang bara or sa atong pala kay pila ra man na ang kuan, pila lang man na ang abono. Basin pag moingon tag 2 ka kilo pero kanang gamay ra na siya. Kuan ano na to ato siyang i-apply. Pagkahuman ato ang tabunan o kuan. Ang importante lang nga malubong siya nga ug mag-ulan dili pud siya maanod. Ang kining ginatawag nato nga soil amendments. Soil amendments katong mga material applied to or mixed into topsoil to change soil properties and improve plant growth. Organic amendments come from something buhi. Wood chips, grass clipping, straw, compost, manure, sawdust o wood ash. Ang mga inorganic amendments on the other hand are either mined or man-made. Ang katong mga vermiculture, tire chunks, pea gravel o katong sand. Ang organic soil amendments for coconut
plant-based katong mga nutrient sources such as green manures, nitrogen fixing plants. Ang katong mga example ana is katong mga madrikakaw nato, katong mga ipil-ipil, pwede nato na siya ipang ibutang palibot sa atuang mga kalubinhan. Kini pong mga animal based kating mga tae sa katuang kanding, atuang kabaw, atuang baka, pwede nato na kolektahon ug himuon nato nga abono. Ug kining atuang mga kuan, kining gikan ra pud sa iha, kining atuang palwa, mga butay, even ang kanang bunot. How to apply? Ikuan lang sa mga live viewers, makita nato nga ikuan lang mura gihapon tag nag-apply atong mga mineral nga abono nga 1.5 to 2 meters diha nato ibutang ang atoang mga biological nitrogen fixers nga mga katong mga tanom. Example sa kuan, example ato katong akong istorya gay na isang kini mga Pleminja, Rinsuni, kitning madrikakaw o ipil-ipil. Ang mga animal based na istorya na puno gay na ang kining chicken, goat o cow mga manures. Maura gihapon basta ang mag-apply tag abono sa lubi, dili gyud nato ibutang tungod sa iyang punuan. Na istorya na nako ganina nga kinahanglan 1 ka metro hangtod 2 ka metro ang kuan diha pata magbutang sa atoang abono kay nganuman naa diha ang mga active rootlets nga gasuyop sa atoang abono. Ang kanang dagko nga ugat nga naa sa punuan is kuan lang na pang anchorage lang na siya, dili na siya mao ang mo higop sa atoang gihatag nga abono. Kini pod ang para makuan sa panahon sa ting-init para ma-conserve nato ang moisture, number 1 is magkuan ta mag mulching. Daghag pa maagi sa mulching. Gani ang katong bunot pwede nato na i-mulching. Nakita nako sa ubang mga farm nga nagmulching man sila og bunot pero ilahang gituok ang ilahang mga lubi. Sama gihapon sa mag-abono ta, diha ta magbutang og bunot ato ang i-mulch sa palibot sa lubi 1.5 to 2 meters gihapon. Kunya kang naa kay source of water, pwede ta mag-irrigation through, pwede ta magpadagan og hose, pwede ta magkanal para para mahatagan nato siya sakto nga tubig. Kuan lang for input lang ang lubi, gakinahanglan gyud na siya og tubig. Gani kinahanglan na siya og 20 liters per day per pump. Mao na siya ang requirement sa ato ang lubing productive na. Mao ni siya ang sample sa coconut husk mulching. Can use as mulch to preserve soil moisture. The coconut husk is capable of holding water at least 60% of its weight. The husk can be spread at the base of the coconut trees for weed control, at the same time providing residual moisture to the rootlets of the coconut trees. Ang katong kukupit pod, katong mga bagaso sa bunot, atong ihang abog sa bunot, pwede po nato ihimuon nga mulching. Ang katong kining mga paluwa nato nga mga laya, pwede po nato ihimuon nga mulching. Kung bakilid ang ato ang area, pwede po ta magkuan upland microcatchment technique in sloping areas. Muna siya, pwede ta magkuan, pwede ta magtanom, magkuntor, ikuntor na to, sa kuntor na to pwede na to tamnan og basig unsa diha. Pwede ta katong mga leguminous crops para sa makahatag tag nitrogen, pwede po ta magtanom og mga gulay para ang importante lang diha dili mo diretso og kadahili ang mga yuta gikan sa ibabaw.
Weed management, weed compete with the coconut for soil moisture and nutrient affecting the growth and yield of the coconut crop and obstructing routine state. Kini gyud ang ato ang mga sagbot, mao gyud ni siya ang isapod sa kompetensya nganong hinay ang produksyon sa ato ang lubi. Samot na kung kugunan ang imong area, samot jud kapayat ang ato ang ato ang mga lubi. Una nga weed control is 20% of the total cost of the production, which significantly reduce the profitability of coconut. Ang atong practice is kung kanus ata magkupras, kanus ara pud ta maglimpyo sa ato ang mga kalubinhan, dapat yun maintain ang ato ang kalubinhan para dili makompetensyahan ang nutrihina nga dapat makuha sa lubi nya paingon na hinuon dito sa ato ang mga sagbot. Ang pagpamaagi sa weeding pwede iring weed through paghagbas, pwede pod magmower, pwede pod kung naatay kapasidad, pwede pod gamito na to ang traktor, pwede pod ta magtugway og baka, pero bantay lang taani kay kadugayan na tinugway og baka, isa pod siya maka-source makakuan nga mabagtok ang ato ang kalubinhan, which is mapaingon pod sa magkumpak na ang ihang yuta, paingon na pod siya sa mugamay na pod ang production. Chemical weeding management, ang katong paggamit na to og paggamit na to og mga herbicide nga mao ang kasag asa dapat nawala. Mao ni ang kanang ang chemical, mao ang pinaka sa karon nga ato ang ato ang approach is mao ang pinakadali, pinaka minus ang gasto kay gamay ra ang palit lang ka og kanang chemical herbicide nya dili kayo daghan ang kinahanglan nga tao para ma-eliminate ang ato ang mga sagbot. O katulang, daghan kayong salamat. Ayan, daghan kaayong salamat Sir J. Mark Bakulad, no, ang ato ang Acting Division Chief gikan sa PCA Region 11 para sa paghatag og detalye sa ato ang Lesson 5 mahitungod sa farm maintenance sa atong mga kalubinan. Ayan, magbasa ta og mga comments kung naabay mga questions, nabay dili klaro, gusto ninyo palawman. Ayan, naay pangutana diri sir, no? Gikan kay Sir Jones Garganta. Naabay kaayuhan sa lubi ang pag-apply sa Mycobam? Naay pangutana diri sir. Sa Mycobam ay actually sir, ang Mycobam is kanang isa ra na siya ka soil enhancement nga product. Dako gid siya tabang kay katong mga nangatulog na to nga mga nutrient diha palibot sa lubi, makatabang siya para ma-active to siya para ma-ready namon koy mga nutrient diha sa palibot sa ato ang tanom nga dili niya dayon ma-absorb. Mo to siya ang ato ang Mycobam, mo to siya ang nagsilbi nga kanang mechanism nga para murag muluto siya atong mga naa diha nga mga nutrient para dali ra kaunon sa ato ang tanom. Ayan, unta klaro to siya Sir Jones. I think may mga comments pa diri. Ayan, so far naa pa ba tayo nakita ng mga pangutana? Ayan. So kung yan medyo delay po siguro sa ilahan, no, sa ilahang layo nga dapit sa De Oro o Del Norte. Kung naa may mga pangutana nga dili maapas, no, during sa atong oras karon sa ato ang episode, palihog mi og comment lang sa inyong mga questions. Ayan, nanay ni sulod na mga questions sir. Gikan kay RV Chang Salinas. Ma'am, maayo ba ang limestone i-apply sa lubi po? Ayan. Sa kana nga approach sir, dapat kinahanglan ta magkuan gyudaan, katong sa kung giingon dapat scientific based ta. Dapat atuasang na
napa soil analysis ang ato ang farm kung kinahanglan bigod siya mag liming. Ayan. Kung makita dito sa analysis nga kinahanglan siya mag-apply og lime, kinahanglan gud siya. Pero sa karon sa imong pangutana mao to, kinahanglan sa magkanang Soil mag-soil analysis. analysis. Ayan. Ang pahabol na pangutana regarding sa mycobam ganina, sir, pwede ba daw siya i-mix ang asin o ang mycobam? Pwede ra po. Pwede ra. Pwede ra po. Ayan, sige. Kada kanus aga nini ang paglabay og abono ani, sir? Ang Mycobam kuan ug gina-recommend na mo is to lessen the labor cost. Yearly siya. asin. Kung asin, ang requirement sa lubi sa ato ang abono nga asin is 2 kilos per year man. 2 kilos per year. Automatic diretso 2 kilos ang imuhang iabono. Pero kung gusto ka nga mas sufficient ang imuhang pag-apply para kanang ang kuan bitaw makuan pud sa lubi ba, dili ka nang buo bitaw, 6 months nimo ang kuan. Di po siya kaisa Di po makuratan ang kuan ba. Depende sa kuan, depende lagi sa katong climatic kuan nimo, katong sa imuhang unsa ang sitwasyon sa klima sa imuhang lugar. Oo. Kaya na yung pangutana diri kung permi ba ang gamit og herbicide dili ba ma-acidic ang yutaana, sir? Isa po na siya ka kuan. Isa po na siya ka factor nga ato ang gina-consider kay kuan. Mao gyud na siya ang paingnan basta magsigita gamit og chemical gani sa pagpangubuno gay nato. Mao gitong natoy ginatawag nga mga soil amendments nga ato ang mga i-apply kay dapat dili ta perminti og synthetic nga mga approach. Oo. Ayan. So, ang iyaha po diri nay kalabutan atong sa pag-apply og abono, sir. Pila ba pangutana ni Sir Antonio Tuazon, pila ba ka grams sa ammonium sulfate o potassium chloride per hill sa newly transplanted seedlings? Sa newly transplanted seedling po. is kuan 150 grams for ammonium sulfate and 200 grams for potassium chloride. Ayan. Sige. I hope na nakuha to nimo, Sir Antonio Tuazon. Yan, daghan ako ang pangutana. Mo extend lang tagamay ha kay medyo interesado kay sila sa maong topic, sir. Ayan, gikan kay Sir Ma'am Marlene Dicupa. Asko, dili ba madaot ang kalubinan o trakturon ang palibot sa lubi? Dili gud ma'am, samot na tong mga area nga ginakuan, ginatugwayan og kabaw, kanang og baka, kanang makuan gani siya, mas nindot gani siya katong mga putol tong mga old roots. Kay para maka-generate na pud siya bag-ong roots nga paspas na pud mo kaon og mga kanang nasa palibot niya nga mga nutrient. Okay. Gina-recommend gyud namo nang mag-plowing sa kalubinahan, ma'am. Oo, so di gid siya makadaot, sir. Yes po. Recommended gid siya po, ma'am. Ayan, so isa pa ka pangutana. Na to, sir. Pangutana ni Ma'am Josefina N. Ba, sir, pwede ra jud ay ang chemweed. Kasi pasabot yan ni sir. Chemweed. Chemical weed. Chemweed daw Basig po. brand na sa kuan. Basig brand din siya sa... Dili po ko pamilyar sa mga brand ko sa kuan sa ma'am, palihog lang mi og klaro no kung unsa ni imong pasabot na chemweed. Basig brand din siya, sir, no? Sa ilahang herbicide. Herbicide. Ayan. Sir, gikan kay Ma'am Elaine Payo Triego, unsa ang procedure pag mag-soil analysis? Kabahin ato imong giingon na magpa-soil Mag-soil analysis. analysis. Siguro dapat buduol or asa sila buduol, sir? Kung magpa-soil analysis. Kung magpa-soil analysis, pwede man ta magpa-assist sa ato ang mga mag-grow office. Yes, muduol lang ta sa ato ang local municipal. Pero ang kuan na office. ang kuan na ginahimo na mo is magkuan mi magkanang mag-random bitaw kuha og kuan sa iyang farm. Okay. Depende Naka-auto. kung unsay plaster sa iyang farm. Okay. Sige. Okay, para klaro siguro mo adto ta sa ato ang municipal agriculture office kay naani sila kuan, ma'am. Naani sila knowledge kabahin Ang uban pud ma'am napoy mga kit. Diretso na pero mas kuan ang uban ginadala gyud sa laboratory gyud. Yes, para jud sir, sakto yun, no? Ayan. Napay pangutana, sir, mag-entertain na lang migbali ko. Tulo ka pangutana, ha? Pero daghan-daghan yun. Ang uban nga dili na mo ma-entertain,
ayaw mong kabalaka kay, replyan mo na mo sa comment section. Ayan, sir, unsa bay distance gikan sa Centennial Knot to Dwarf Knot? Kasi pasabot niya mo. Unsa daw ba ang distansya siguro sir sa ano? Sa Pagtanong? pagpangabuno o pagtanong. Oo, kay iyang pangutana diri unsay distance gikan sa Centennial Knot to Dwarf Knot? Duha ka klase ang iyang. Ikaw. Kung sa pagpangabuno ang imuhang kuan sir, sa imuhang gipasabot diha sa imuhang pangutana, wala may kalainan. 1.5 to 2 meters gihapon diha pa ka magbutang og abono. Pero kung planting distance ang imuhang giingon, maura gihapon sir. Wala gihapon say kalainan. Ang among gina-recommend karon is 9 by 9 nga triangular. Ang sa dwarf lang kay pwede nimo siya mapaubsan pagamay ang iyang distance up to 7 meters kung gusto jud ka o kanang daghan kag matanom sa imuhang kalubinhan. Ang kuanan lang ana is ang disadvantage lang ana is wala na kay matanom. Wala na kay ma-intercrop. Pwede ka maka-integrate og mga livestock pero kung mag-intercrop ka og kanang laing tanom sama sa kape, kakao, uban pa maglisod na kay haong naman pug kayo ang imuhang farm. Kunya paspas na pud ang transmission sa mga sakit o peste. Kaya mag-abot na ang dahon, dali ra kayo ang pag-ambak-ambak sa mutna nang ilaga, ambak-ambak dali ra kayo. Ug uban pang mga mananap. Ayan, so daghan kay kag factors na dapat i-consider, no? Paano lang sir, pahabol na pod. Makadaot ba daw ang hugaw sa baboy o napoy nag-mention diri ihi sa tao, no? Sa pag-abono sa lubi na interested lang ko ano yung pangutana. Ang ihi sa tao ba daw pwede ba daw i-abono sa lubi? I-apil na lang po tong hugaw sa baboy, sir. Ang basta ang mga kuan basin gani sa manok, kinahanglan kung mag-abono tag mga manure nga gikan sa hayop, kinahanglan katong mga tae nila, kinahanglan gud siya uga. Basin gani kanang mapakuanan nimo siya ba? Mapauga na jud nimo siya kay kung kuan pud acidic ra po ay kanang kuan pud siya kay kanang sobra na pud siya ka acidic. Dapat ipaughon sa ligod nato siya maayo nya kung ihi sa tao, hugaw sa tao ug sa kanang kuan magud siya sa kanang organic nga kuan dili mo gud siya recommended basta sa tao gikan ang baboy sir, hugaw sa baboy. Depende kung kuan. Pero kung sa halal manggod nga kuan dili gid siya pwede. Bawal gid siya. Bawal gid siya. Mo nang ang sa mga sample na to is kato lang yung poultry, katong baka, katong kabaw, ug manok, to poultry. Yes. Wala gid siya gina-appeal kaayo ang baboy kay daghan manggod og kuan, daghan sa religious ug sa kanang custom belief nato. Yes. Dili gid siya. Ayan. So, I think mo na ni atong last nga pangutana no nga i-entertain gikan kay Ma'am Annelyn Abelia Maluenda. Di ba mamatay man ang mga microorganism if mag-spray og herbicides, mas maayo round weeding lang gyud. Please confirm daw po, sir. Yes po, ma'am. Basta any chemical nga kuan nga approach diha gyud ta ang affected gyud ana is ang atoang mga biological nga mga amigo. Pareha nang kanang mga wati nga nagpuyo diha sa atoang palibot sa atoang tanom, sa atong yuta, kanang mga microorganism diha nga nagatabang para mapapaspas ang pagdecompose sa mga lata nga mga tanom. Pag maigo na siya chemical, kay chemical man na ang kuan, ang herbicide, mga matay gito siya. Yeah. Isa pa kadugayan na tog sige apply ana mo kuan gyud ma-degrade gyud ang atoang kanang quality sa atoang yuta. Yes. Kana lang ang disadvantage. Ang kuan lang niya, ang advantage lang niya is ang labor cost. Nya paspas ang iyang trabaho mo na ginakuan gyud nato. Mao gyud ang ato ang gina-consider kung unsa nga approach ang ato ang ginahimo. So good pa lang sa pag-establisar sa ato ang farm hangtod na sa pag-maintain. Ayan, sige. Daghan kaayong salamat, sir. Sige, grabe ka daghan ilang mga questions, no? Na-short ta sa time. Na-short ta sa time. Pero willing man mi entertain hapon. Sige lang, sir. Okay ba ang oras ninyo? Wala pa may ginaapas na time, no? Ako lang ni ihabol ang last 2 questions na lang yun ha kay
para gamay-gamay na lang migtubagon sa amo ang kuan unya, sa amo ang comment section unya. Ang oras pa na to 1:06. Sige. Ano tag 1:10. Okay. Ayan. Ma'am, pwede ba ang asin haluan og laing abono na fertilizer? Yes po, ma'am. Oo. Pwede na to na sagulan o ammonium sulfate nga kuan. Kung amo ang ginaingon is 2 kilos ang ang asin, pwede ta magdungag og 1.5 kilo sa ammonium sulfate. Sa Yes. isa ka punuan nga lubi nga productive na. Dili pud katong bago pa pong tanom o katong wala pa naga kuan. Ang kana nga recommendation is kato na sa katong productive na nga mga lubi. Ayan. Pwede pod kuan. Pwede pod katong mga organic na to nga mga abono. Para sa itong mga compost na to nga abono. Pwede. Pwede siya. 2 Lain kilos. ang mga isog kayo, sir. Like ka ng detergent daw. Katong suka o detergent ka combination. Kuan siguro na ma'am. Pesticide siguro na ang iyang Yung gipasabutan na. ginapasabutan ni. Ayan. Ito para sa kuan bluntis pa bitaw. Ayan. Sige. So, sir, last question gikan kay Sir Santino Fortiza. Pila ka fertilizer recommended rate sa lubi, sir? 10 years old na daw ang iyahang lubi, sir. Katong 2 kilos nga Mao to kuan. siya, 2 kilos recommended. nga salt. Naapa jud kay kuan, sir. Naapa jud kay extra nga kuan. Pwede nimo dungagan og kanang ammonium nga 1.5 kilos. Ayan. Sige. Okay. So, mga higala, grabe ka dagang questions to. Amo ag yun na siyang panikabutan og tubag po later. So, please stand by sa mga sa reply or response gikan sa atong mga resource persons. Magpadayon na gyud ta sa unahan, no? Ang ato ang duha ka personahe og opisyales gikan sa PCA gyud, no, mao ang atong nakauban karong adlaw aron mapalawman ang ato ang pagsabot sa importanteng detalye kabahin sa farm establishment ug farm maintenance. Gikan sa pagpangandam sa yuta, pagpili og maayong klase sa lubi, hangtod sa kanunay nga pag-atiman aron mo lambo ang atong mga tanom. Ayan mga ka-agri, dinhi na lamang kita kutob no sa atong programa karong adlaw. Sa mga wala pa naka-follow sa atong Facebook page, please do follow ang ATI Davao Region sa inyohang mga Facebook account aron mamahimong updated sa ato ang tulumanon, masaganang kokobuhayan ug sa uban pang mga programa sa ATI Davao Region. Ug mga kaagri, mag-uban-uban na pud kita usab sa episode 5 ugmang adlaw, no? Adlawng Martes sa atong tulumanong masaganang kokobuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing Season 4 or ang kaning atong ginatawag nga yes. Ayan, dinhi na lamang kita kutob sa atong programa karong adlaw. Og sa makausab, ako ang inyong kaagri, Lucille. Magkita-kita na pud tapuhon mga kaagri. Bye! Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI